Magandang buhay sa lahat at welcome back po muli dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about circle on how to find or determine the measures of angles and arcs if a quadrilateral is inscribed in a circle. So, how to determine the remaining angles and then the arcs of this circle kapag ang given lang ay dalawang angles sa ating figure. So, yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start. We are going to analyze the given. Quadrilateral mat is inscribed in circle K. Okay? So, ito po yung ating quadrilateral mat or MATH. So, ito po ay inscribed in circle K. So, pag sinabi po nating inscribed, lahat po ng vertex ng quadrilateral ay nasa mismong circle. Okay? Then, if measure of angle MHT is equal to 120 degrees. Hanapin po natin nasaan po yung MHT. So, ito po yung MHT. So, ibig sabihin, ito po yung tinutukoy niyang angle. So, lagyan ko po ng mark. Okay? So, lagay po natin yung measurement, 120 degrees. Another one is that, and the measurement of angle AMH is equal to 100 degrees. So, po, AMH. So, this angle, ang tinutukoy niya, the measurement is 100 degrees. So, lagyan ko po ng mark. Yan, the measurement is 100 degrees. Then next, sa atin pong figure, meron po tayong markings dito. Ito pong chord MA at chord AT, pareho pong may marking na slash or dash. Ang ibig sabihin po niyan, ito pong chord MA at chord AT are equal in length. So, kapag equal po yung chord na nasa isang circle, yung intercepted arc po nila ay equal din in measurement. So, ibig sabihin, MA or chord MA at chord AT ay equal. So, equal din yung intercepted arc na MA at AT. Ano po? So, mula po dito sa given na ito, ay makakalculate po natin yung hinahanap ng problem dito. Okay? Measurement of arc AT, ito po yon. Measurement of arc HT, this one. Measurement of angle HTA, ito po. Saan po yun? HTA, okay, this angle. And number 4, measurement of angle MAT. So, ito po yun, MAT. So, this angle. So, paano po makalculate yung arcs and the remaining two angles? So, ganito lang po yun. Start po tayo dito sa dalawang given na measurement of angles. So, unahin po natin itong 120 degrees. Ito po ay angle MHT. Ito pong angle na ito. So, ito po ay inscribed angle. Pag inscribed angle, meron po siyang intercepted arc. Ito po yon, MAT. Okay, lagyan ko po ng marking. MAT. So, yan po yung intercepted arc ng angle MHT. So, ang measurement po ng intercepted arc ng inscribed angle ay i-multiply lang po natin itong 120 times 2. Ano po? So, dito ko po ilagay. So, 120 times 2. Okay? So, 120 times 2 is equal to 240 degrees. So, ibig sabihin, ito pong M80 na ito ay 200 degrees ang measurement. Okay? So, ngayon, yung 200 degrees, hatiin po natin into 2. Kasi ito pong markings na ito, sabi ko kanina, they are chord. Intercepted arc po nila ay equal. So, equal po yung arc MA at AT. So, kung 240 itong kabuuan, so pag hinati natin, sila po ay tagwa 120. So, lagay po natin 120 sa MA at 120 naman sa dito po sa AT. And then next, na given angle. Ito pong angle AMH or the measurement is 100 degrees. Ito naman po yung kanyang intercepted arc ng MAT. So, AMH rather. So, AMH, ito pong arc na ito. So, lagyan ko po ulit ng marking mula po A, papunta po sa H. Ayan. So, ayan po yung intercepted arc nitong angle na ito. Okay, mula po dito hanggang doon. Okay. So, ang measurement naman po niya ay 100. So, to get the measurement of this arc, okay, 100 times 2 din natin. 100 times 2 is equal to 200. So, meaning to say, ang measurement nito ay 200. Okay, lagay ko po, sulat ko po muna dito, 200. Next. Okay, so nailagay na po natin sa arc yung given na measurement of angles.
So, ngayon naman ay hanapin natin yung measurement ng arc TH na ito or HT. Since ito po ay 120 hanggang dito mula A hanggang T, 120, yan. At ito naman pong A hanggang H ay 200 degrees. Ibig sabihin, makakalculate po natin itong HT. Ano pong gagawin po natin? Ito pong 200 na ito ay isusubtract lang natin dito sa 80 na 120. Ang magiging sagot diyan ay measurement ng 80. Ano po? Di po, pag pinag-plus natin yung 80 at HT, ito po yung dapat ay ang measurement niya ay 200. Okay? So, gawin po natin. Subtract natin yung 200 sa 120, ang sagot ay 80 degrees. So, ibig sabihin, ang HT ay 80 degrees. So, lagay po natin 80 degrees. Now, ano pa yung hindi natin nakuha ang sukat? Okay, ito po ay yung MH sa arc natin para maging mabuo na natin yung angles. Okay, so ang MH po, dapat ang total po ng isang circle ay 360. So, ibig sabihin, i-add po natin lahat itong tatlong angles. So, MA 120, 80, 120, at TH 80. Then, yung sum niya ay isusubtract mula sa kabuuan na 360. So, gawin po natin. Yan. 120 plus 120 plus 80. Ito po yun. 120, 120, 80. The sum is 320. Then, isusubtract natin mula sa 360. So, 360 minus 320 is equal to 40. So, ibig sabihin, ang measurement ng MH ay 40 degrees. Okay. So, yan. Nakuha na po natin lahat ng arcs. Okay? Okay, so after po natin na makuha lahat po ng measurement ng arcs sa ating circle, ngayon naman po ay hanapin natin yung measurement ng dalawang remaining angles. Ito pong angle MAT, okay, this part, at yung angle ATH, okay, this angle. So unahin po natin itong angle MAT. Lagyan ko po ng mark, MAT, okay. This one po. Okay, saan po natin ibe-base yung measurement ng angle M80 na ito? Tingnan po natin yung kanyang intercepted arc. So, ito po yung angle, ito po yung kanyang intercepted arc. So, lagyan ko po ng markings. Okay, so yan po yung intercepted ng angle na ito, MHT. So, ang gagawin lang po natin, i-add po natin yung measurement ng arcs. So, 80 plus 40, 120 or 120. And then, i-divide po natin sa 2. What is 120 divided by 2? 60. So, ibig sabihin, 60 po ang measurement ng angle na yan. So, lagay po natin 60. Next po ay, ito pong angle na ito, ATH. Okay, ano po yung kanyang intercepted arc? Ito lang po yun. ATH. Okay, ito po yung kanyang intercepted arc, AMH. So, itong part po na ito. Lagyan ko po ng marking mula A, M hanggang H. Okay? So, i-add po natin ito, yung measurement ng arcs na ito. So, 120 plus 40 is 160. Then, divide by 2. 160 divided by 2 is 80. So, 80 po ang measurement ng angle na to. Lagay po natin. Okay, so since meron na po tayong measurement ng lahat ng arcs at lahat ng angles sa ating quadrilateral, check po natin yung ating sagot kung tama. So, i-add po natin lahat ng arcs dito. Okay, i-add po natin. So, 120, ito po yun. I-add po natin, 120 plus 120 plus 80 plus 40. Okay? So, 120 plus 120 plus 80 plus 40, the sum is 360. So, ibig sabihin, tama po yung sagot natin kasi ang total po lahat ng degrees dito ay 360. Okay, so sagutan na po natin yung questions dito, 1, 2, 3, 4. Number 1, measure of arc 80. Ang arc 80 ay ito po. Ang measurement po ng arc 80 is itong 120 degrees. So lagay po natin 120 degrees. Next po ay number 2, measure of arc HT. Ito po yung arc HT. Okay, itong part po na ito, ang measurement po niya ay 80 degrees. So lagay po natin dito 80 degrees. Next po ay number 3, angle HTA. So, HTA, asan po yan? Ito po yung HTA. So, ito pong angle ang tinutukoy niya. Ito po ay 80 degrees. Lagay po natin dito 80. And then last number 4, measure of angle MAT. Ito po yung MAT. Okay, this angle ang hinahanap niya. The measurement is 60 degrees. Lagay po natin dito. Okay. So, yan po nasagot po natin yung 4 na questions sa ating problem.
O ngayon, kung yung sinasagutan po ninyong problem ay hinahanap pa yung ibang measurement of the arcs, and then pwede po ninyong idagdag. Salamat sa kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.